Yan guys, nandito naman tayo ngayon sa area natin ng 508 guys. Ito. Medyo natamaan ito ng ano guys ng leaf folder. Gawa ng nung katapusan ng December. Ulan ng ulan, halos 1 week. Yan. Ito yung guys yung nasa una kong video na ang title yata nun 24 days after transplanting. Mechanical transplanter din pong ginamit natin dito. Ano po? Ito po. Ito po ay NCRC 508. Medyo makapal na. Hindi na tayo gaano makapaglakad. Kaya dito na lang tayo. So nga po pala, nasa 95 days na po ito. Siguro mga 2 weeks ba bago natin pwedeng anihin ito. Lalo na kung maganda yung panahon. Yan po. Yan. 508 po ito. Inbred po ito. Isa sa mga variety pinamimigay ng RCEP na subsidy ng gobyerno po natin. Ayan po. Punta po tayo dun. Sa kabinet. Hindi tayo makalusong. Makapal na masyado. Baka pag linusungan pa natin to guys may dadaanan ng hangin. Dumapa pa pag may hangin-hangin. Mechanical transplanter po itong ginamit ng planting method nito guys. Yan. Ito po nakapag ano na po ito. Ito minanok. Yan. Maganda rin sa variety to. Maganda sa mabibigat ang timbang po nitong 508 natin. Kaso ang isang sakit ng mga seed producer dito, ito, ganito. Ayan. Marami pong ganyan yan sa ibaba. Minsan po nakla-classify po yan na red rice o black rice. Kaya talagang todo sipag lang sa pagtanggal niyan napakadami po ng ganyan na itong variety to. Ayan. Tanggalin. Ayan po. Makulimlim po sa amin kaya malaro na mahinog ang mga palay dito. Pero kung ako pong tatanungin nyo, mas gusto ko po yung 534. Kasi dito po sa area namin early maturing siya. Although dun sa palay app 130 days po ang nakalagay po dun sa insect part 534. Ito pong 508 nasa 112-115 po after transplanting. Yung 534 po nasa 130, pero dito sa area namin pag tag-ulan naanin namin yun 103 hanggang 106. Pero pag ganito 110 pataas pag ganitong season. Ang mga ginamit po namin dito na insecticide tsaka nasa vegetative stage pa lang, lang, contact lang, mga chicks. Tapos nung medyo nasa reproductive na, ayun na po, gold rush, ganun. Kahit ano pong systemic na Prebaton, pwede rin po. Tapos yun, yung fungicide po, Pungguran, Nativo, Armore, yun lang po ang ginamit dito. Malapit na po namin ang anihin to. Ito po yung ganito po ang tama ng leaf folder. Pag tinamaan ka ng ganito, yan, nako, delikado.
Yung ulan-ulan po nung katapusan ng December, shear line dito po sa amin sa Isabela. Pagkatapos ng ulan, ganyan na ang palay. Tinamaan na. Ayan guys. Ayan guys, update ko kayo pag sa anihan na. Kasi ito, mga more than 10 days pa siguro to. Kasi mag green pa yung iba. Pahinugin pa natin. Ayan guys. Mag-subscribe lang sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Ano po? Ayan. Ay guys, pakita ko sa inyo yung katabi kong hybrid. Tignan nyo ito, sunog ang dahon ng hybrid na to. Sabi nila normal lang daw yung ganyan, pero paano, kailan pa naging normal ang sakit? Ayan. BLB, halo-halo lipstick. I-compare nyo po dito sa akin. Ito pong ano na to ano tawag dito, nahuli. Pero doon, itong green na to, ito yung pinapahabol namin. Pero tignan nyo tong kanito, sunog. Hybrid po ito. Long pin po ata to Ito, tignan nyo. Doon lang tayo sa may sa may, ito kasi yung stagnant ang tubig dito, kaya matagal matagal maghinog. Pero diyan hindi. Ito guys, ito yung 508 natin. Ito yung hybrid nila. Mas makapal pa yata tong sa atin Sa hybrid. Halos parehas lang naman yata. Ayan. Itong nasa left, yung 508. Ito yung hybrid, nasa kanan. Ito yung inbred. Ito yung hybrid. Karamihan po kasi ng farmer medyo hindi po kabisado yung sakit kung anong i-apply, kaya ganyan ang nangyayari. Tapos minsan late na kung mag-apply. Dapat sana prevention is better than cure, di ba? Ayan. Itong BLB lipstick, tignan nyo guys, kahit ito tinamaan to ng mga nasa vegetative stage pa lang, tsaka reproductive. Pero itong inbred natin dito hindi man lang, wala ka man lang makita ng sign ng ayan, tig-isa lang siguro, pero na control, na manage ka ako sana. Kasi maaga tayo nagpupunguside, hindi yung parang katulad na ito, sunog na yung dahon. Maberde pa lang yung yan, maberde pa lang yung sunog na. Ayan, sa muli po ulit, at i-update ko po kayo sa maraming salamat po sa panonood.